Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan at kaibigan at bibigyan ng ating opinion at reaction ay ito pong nangyaring hearing sa lower house sa Department of Agriculture. Kasi po dito, mukha siguro walang nakapansin ito, pero ito pong si Representative Erwin Tulfo ng ACT-CIS Party List may maanghang pong sinabi sa isang ahensya ng pamahalaan, no, yung nakaakibat po o yung under sa Department of Agriculture. So ano po yun? Ito po, Representative Tulfo, Bureau of Plant is useless. They should get 1 peso budget next year. Yan po yung ulat sa Inquirer.net, no? At dito rin po sa ulat ng Abante TNT, napaka-useless. Erwin Tulfo, hinirit pisong budget para sa BPI. Yung BPI po, yung yan nga pong budget, Bureau of Plant and Industry. Remember, meron ding sinuggest si Marcoleta dati sa CHR, di ba, yung Commission on Human Rights, na dapat piso na lang ang budget ninyo Dahil useless Di po ba? O, ito, basahin po natin yung balita dito sa Inquirer bago po tayo magbigay ng ating opinion. No? ACT-CIS Representative Erwin Tulfo on Tuesday called the Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry useless after one of its officials revealed that they only accredited cold storage owners to operate and store imported and local onions as mandated by the agency's administrative circular. Only accredited cold storage owners to operate and store imported and local onions as mandated by the agency's administrative circular. Ibig sabihin, diyan po gawa ng DA yung circular. BPI Plant Product Safety Services Division Chief William Mugot disclosed. Pasensya naman, bigla ako may napaisip Buti na lang U, hindi A. Disclosed during the Chamber's investigation on possible smuggling, hoarding, and price manipulation of agricultural commodities that the agency only accredited cold storage owners pursuant to DA Administrative Circular Number 1 Series of 2021. O, ayon. So, pinapaliwanag po ni Mugot yung kadahilanan na yon, no? Bigla pong hindi nagustuhan ni Erwin Tulfo yung sinasabi ni Chief Mugot. O, baka magkamali kayo ng pronunciation, Letter U po, hindi A, Ito. Ano ang sabi niya? Napaka-useless nitong BPI na to. O, Tagalogin na po natin yung binabasa ko na sa Abante TNT na para maganda naman. Sapul na sapul. Kasi sa Inquirer, English po no? English. No? Napaka-useless naman ng BPI na to. Huwag na bigyan ng budget ito. You guys are not doing your job. May monitoring, pero sasabihin nyo may guidelines at wala kayong magawa, di useless. Gawin na lang namin ang trabaho ninyo at wag na kayong bigyan ng budget. Might as well we give you na piso na budget. Aabangan ko pag sumalang kayo sa plenary sa inyong budget. Ay, patay! Kasi po, di ba, sabi nga po ni Kambal Sandro Marcos na maraming umaangal dun sa kanyang parliament courtesy para po sa ng budget ng OBP. So, maraming nagalit sa kanya. Pero sa tweet niya po, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Meron pa pong second round. Pupunta pa po sila sa plenary ng Congress. O ayun, para doon i-explain yung kanilang budget. Yun naman pala Kaya din yun, yan din po ang sinabi ni Representative Erwin Tulfo kasi aprobado na po ang budget ng DA. Pero sasalang pa rin sila sa plenary for question and answer portion. Kaya yari kayo DA.
Kayo dyan, no, kaya tama tayo mga kababayan eh. Itong mga kawani, no, hindi naman po lahat dyan sa gobyerno, sila po ay nagpapalaki lamang ng puwet sa kanilang mga malalamig na kwarto na di aircon. Trabaho nila yan ang mag-monitor, magliko, ano yan, mag-ikot kasama ang DTI, whoever. Ano nangyayari? Sino ang nag-ikot? Di ba? Nakita nyo? Kaya sabi ni Erwin di ba? Gawin na lang namin ang trabaho ninyo at wag na kayong bigyan ng budget. Pero po dito sa Inquirer, at yung maganda yung sinabi niya Buti pala yung Congress ang umakyat. So kung gawin na lang natin ang trabaho nyo dito, wag na kayo bigyan ng budget. Talaga si Martin is di ba? Siya saka si Imbiarga naglibot po sa palengke, ng mga warehouses. Bakit hindi magawa yan ng BPI? Hindi po yun yung bangko yan Yung Bureau of Plant Industry. Bakit? Di po ba? Tapos sabi niya piso na lang. Nako, may legality ba yung pag piso na lang ang ibibigay mo? Sa bagay, si Marcoleta, lawyer yon, sinabi niya rin yan sa CHR dati. Piso na lang ang ibigay sa inyo. Ayon kay Tulpo, kahit na alam ng BPI na maraming sibuyas ang nakatago sa mga cold storage facility, ay wala itong ginawa. Kahit na nagkakaroon ng kakapusan ng supply sa mga palengke dahilan upang tumaas ang presyo nito. Ito naman ang sagot ni Magot. Naku, talagang... Ito naman po ang sagot ni Mugot. No? Dahan-dahanin nyo ang pananalita nyo, huwag kayong tumulad sa akin at baka kayo ay magkamali. Di po ba? Ito po ang sagot ni Mugot. Ipinaliwanag ni William Mugot ng BPI na walang magawa ang ahensya dahil meron silang sinusunod na guidelines. Yun naman pala naman, Representative Tulpo, they are just following the guidelines. Letter for letter. Kahit na maghirap ang mga kababayan natin dyan, no? Walang supply ng ganito, nagtaasa ng bilihan, pero nandoon yan, yung gagalawin. May guidelines. Ganun pala yon, no? Ganun pala mga kababayan, no? Wala kaming pakialam sa paghihirap nyo. Basta kami, follow to the book. Word for word guidelines. Ayan, ganun pala yon. Ganun kaya wag kayong magrereklamo. Kung yung iba dyan, iba yung mga nginangaw-ngaw, no? Sinasabi ganito. Sila, follow the guidelines. Wala daw pong magawa ang ahensya, ang Department of Agriculture, because they have to follow the guidelines. What is that freaking guidelines? Di ba? Ano ba dito yung guidelines? Di ba? DA Administrative Circular Number 1, Series of 2021. Sinong gumawa niyan? Hinayupak na Administrative Circular Number na yan. Ano ba yan? Administrative Circular Number na yan, mga kababayan, Paki-research nyo nga kung ano yan. Nakaka-visit no? Ano ba ito? Bureau of Plant Industry, Administrative Circular Number 1, Mandatory Accreditation of Cold Storage Warehouses for Agricultural and Fishery Products. Whereas, puro as nyo. Visit kayo. Asaan dito yung sinasabi mong hindi ka pwedeng makialam o you just follow the guidelines of that circular? Putak na. Ang mga kagaguhan nyo talaga. Alam nyo, ako natatawa lang dito, no? Kasi ang rason niya, ayun they have to follow the guidelines. Ang nakikita ko lang namang guidelines dito, ayon po sa sinulat ng Inquirer, yung DA Administrative Circular Number Series of 2021, which is Accredited Cold Storage Owners. Di ba? Anak ng siopaw na. Sino ang may punto? Si Mr. Mugot o si Erwin?
follow through the book. Kaso merong pangyayaring di maganda eh. Di ba? Do you have to follow what's written on the book just to save lives? Sa emergency cases? Do you have to follow the book or the rules just to save, for you to save millions of lives? O sa case na to, nagtataasan, may hoarding, no? Yung mga Pilipino, hindi na kayang bumili ng 1 kilo ng sibuyas kasi nga 700 pesos. Tama po ba yun, Mr. Mugot? Basta kayo, diyan sa inyong ahensya is to follow the guidelines. Correct nyo ako mga kababayan ha. Mukhang inaasar ko dito si Mugot pero may punto po tayo. Ayan o. Maliwanag. Ipinaliwanag ni William Mugot ng BPI na walang magawa ang ahensya dahil meron silang sinusunod na guidelines even though na yung mga sibuyas nasa cold storage lang. Pinalalamig. Kasi daw siguro naiinitan sila. Ayaw ipakain. Ayaw ipakonsumo sa mga mamayang Pilipino. Di po ba? Ito pa quote. We are bound to our guidelines. The present guidelines ay hindi talaga namin makompel yung mga traders sa mga warehouse to release their stocks. We are currently amending the regulations. Anak ng putik. Ay, wala pala kayong power. Wala kayong kakayahan. Oh my gosh, hindi sa wala kayong kakayahan, wala kayong power. You just don't wanna do it, baka kasapakat kayo. Baka lang. Kasapakat kayo ng ilang traders para magawa yung gusto nila. What? Price manipulation. Nakagawa nga kayo ng administrative circular eh. Umupo lang kayo dyan, tawagin nyo yung mga stakeholders ninyo, umupo kayo dyan, board of directors. Hey, iba na ang nangyayaring trend. These traders are the one hoarding it, manipulating the prices. It should be us controlling them, not them controlling us and controlling these prices. Ano nangyari sa gobyerno natin? Nandyan lang pala kayo, palamuti lang kayo. Wala kayong kakayahan to compel them. Therefore, iisipin ko po, you are just bunch of inutils. You created a law or whatever guideline, circular policies that become disadvantage to you. Gago kayo. Sorry naman. Di ba mga kababayan, nakukuha niyo yung point ko? Gumawa sila ng circular na naging disadvantage pa sa kanila. Ibig sabihin, pabor doon sa mga pinagsisilbihan nila, hindi ang mamamayang Pilipino, the majority, kundi ang pinapaboran pala nitong mga circular na ito ay para doon sa mga traders na kumakamal ng mga malalaking salapi at pinahihirapan ng mamamayang Pilipino. O therefore, iisipin ko, kasapakat ba kayo nitong mga to ng mga hoarders at smugglers? Tatanong lang po. Nakakahiya. Sa mismong bibig niya galing, We are bound to our guidelines. And who created that guidelines? You and your mga kasamahan dyan. So therefore, bakit ka gagawa ng guidelines na disadvantage sa inyo? Ibig sabihin, pinaburan nyo yon. Kasalanan ninyo. You took away the power sa inyo at binigay nyo dun sa kanila. Hindi dapat ganon. It should be the government has the power. Di ba nasa base sa Constitution yan? Di sinong ginago ninyo? Sarili nyo at ang mamayang Pilipino nilagay nyo sa disadvantage. Kayo ang may kagagawan dyan. Kayo ang dapat managot dyan pala. Dapat dyan sa mga guidelines ninyo i-scrap. Anak ng putik Grabe naman palang ginawa ninyo. O what? Ngayon, Erwin Tulfo, Barsaga, kayo dyan, Mark Emberga, ano gagawin ninyo? You have to repeal these guidelines of DA. Maski na nandyan pa ang Pangulo, siyang sekretary, you have to do something. Di po ba? Sinabi ni Tulfo na bumaba lamang ang presyo ng sibuyas matapos na mag-ikot sa mga palengke ang mga miyembro ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Romualdez.
It took the Oversight Committee of Congress at hindi pa trabaho ng Congress na mag-ikot para gawin ang trabaho nyo. Mr. Chair, dapat po gawin ito ng BPI and it's the responsibility of BPI to do that. Meron naman pala kayong monitoring pero meron pa kayong visitation power. Pero Erwin, they are bound by the guidelines. Pwede nga silang bumisita, pwede silang mag-ikot, but they cannot compel. Kasi wala silang power, tinanggalan nila ang sarili nila ng power. Based doon sa guidelines, ayun po yung nakikita ko mga kababayan. So therefore, there are just bunch of stupids and inutils na tinanggalan nila ng power ang sarili nila para makontrol sila ng mga traders na ito. Hindi sila nagtrabaho para sa bayan. Nagtrabaho sila para sa mga traders. Ayan na po, namutawi na sa mismong bibig ni Mr. Mugot. Kulang na lang mabanggit ko ay letter A. Na ganun ka nga. Sinong hindi mapapamura dito, mga kababayan? Kasalanan pala ninyo eh. 2021 yun. Hindi pa nakaupo ang Pangulong Marcos as DA Secretary. Sino? O diba, sino ang ating DA Secretary? Kaya nga nag-resign si Piñol eh. Because iba ang kanyang pananaw at prinsipyo. Sinong pinalit? Alamin nyo na kung sino. Di po ba? O ngayon, ano po ang sabi ni Congressman Barsaga dyan? Cavite Representative Elpidio Barsaga then questioned the BPI official if they needed to amend the guidelines for the inventory of their stock products, to which Mugot answered in the affirmative. Nako, kung hindi pa kayo papatawag ng Kongreso, hindi nyo pa gagawin yan? Wala kayong pagkukusa. Lagi naman siguro kayong nagmi-meeting sa inyong mga board, pero mga kababayan, itong mga nakaupong mga opisyalis ng gobyerno, no, hindi naman po lahat, but majority of them, wala na eh. Mga career na sila eh. Civil service eh. The only thing they can be kicked out is, yung courtesy resignation nila or tanggalin sila ng Pangulo. Hindi mo alam eh. Pare-pareho po sila ng likaw ng bituka eh. Katam at di po ba? The latter disclosed that the DA is already reviewing their submitted recommendation concerning the proposed amendment to the said circular. Upon hearing this, Abang Lingkod Representative Joseph Steven Paduano instructed Mugot to submit their recommendation to the committee after the hearing. Paduano also threatened to cite him in contempt if he did not tell the truth. O yan, mako-contempt ka. Grabe kayo. Kakahiya naman tong mga to. O ito pa. Show cause order issued versus DA officials over granting of permit to import onions. So ayan, September 5 po ito binalita dito sa Inquirer. The House of Representative Agriculture and Food Committee on Tuesday approved the issuance of a show cause order against officials of the DA Bureau of Plant and Industry to explain why they should not be cited in contempt for granting permits to import onions in the country last January and August this year. During the lower chamber's investigation on possible smuggling, hoarding, and price manipulation of agricultural commodities, lawmakers pointed out that DA-BPI erred in granting permission to import onions given that it is already harvest season for the commodity until February next year. O ayan, patay kayo dyan. Mali ang DA-BPI sa pag-i-issue ng import permit sapagkat apektado ang ating farmers. Siyempre, alam mo na, no? Representative Barsaga. Hindi pumamayan ang kanilang pinagsisilbihan. Ang pinagsisilbihan nila ay yung mga traders. Apektado ang farmers. Kung hindi pa nag-request ang farmers, hindi kayo magre-request doon sa mga importers na i-delay ang importation. Siyempre, mga kalokohan to eh. After which, the Cavite lawmaker made the motion requesting DA-BPI officials to explain why they should not be cited in contempt for this decision, which Barsaga said would affect local farmers who are producing onions. It was seconded by Leyte Representative, yung dati ko ring kakambal, si Richard Gomez. Di ba? On the other hand, Gomez suggested that DA-BPI allow the importation during planting season and disallow the operation of cold storage
if their owners fail to complete the requirements. Correct, tama naman po. May punto po naman dito si dating Kambal Richard. Mag-import kayo yung off-season na, yung wala na. At least naprotektahan nyo po ang farmers at inuna nyo pa ang farmers. Di ba? Eto, isama na natin ito. Di ba? Usapan onion. So ayan po, onion farmers whip over imports, low prices. So ayan ang niyan. Yan ang magiging epekto. Nag-import alam naman nilang harvest season. Dadami ang produkto. Di ba, kalokohan? Tanga-tanga Bakit napunta yan sa sa gobyerno yan? Sinong mga nag-hire sa mga yan, no? Walang common sense. Buti pa si Kambal Richard Gomez, mag-import kayo pag planting season. Ngayon, kung yung mga owner ng cold storage ayaw ilabas yung kanilang mga produkto, demanda nyo. Kaso wala po silang ganun They cannot compel them because they are just following the guidelines. Sa guidelines, wala silang kapangyarihan mag-compel. Ano pala kayo dyan? Bakit pa kayo napunta dyan sa DA? Bakit pa nabuo ang Bureau of Land and Industry if you don't have the power to do so? Mga hinayupak, mga wagdo pala kayo, mga inutil. Paulit-ulit, no? Ito po, onion farmers from Nueva Ecija, Pangasinan, and Mindoro held protest at the DA headquarters in Quezon City yesterday amid the flood of imported onions in the market. Yan dapat ang imbestigahan. Bakit yan dumating? The farmers urged President Marcos, concurrently Agriculture Secretary, to direct the Bureau of Land Industry to halt the issuance of import permits as the price of local onions in cold storage facilities dropped to 70 per kilo from the previous 130 per kilo. Ito, advantage sa mga mamamayan. Maganda po yan. Makakasave sila, sabi 70 from 130. Pero kawawa naman po yung mga local farmers. Lugi sila. Kung magkano yung ginastos nila. So dito, mukhang pahirapan to. Sabi natin, tuwan-tuwa ang mga consumers. Pero ang mga apektado, lugi ang mga farmers. Paano to i-augment ng DA? Di po ba? Meron pa nga dyan, dati, isang congressman nagsalita dati na magpapaputol siya ng kanyang kamay o daliri pag hindi bumaba ng 50 pesos ang presyo ng sibuyas kada kilo. Nung pang last January yun, hanggang ngayon, buo pa yung mga daliri niya, yung 10 daliri niya, no? Agriculture Assistant Secretary Rex Estoperes told ano ba man tong mga pangalan nitong mga to? Mugot, Estoperes. Pag ako nagkamali ng banggit dito, mababastos ko tong mga to Told the protesting farmers they are willing to delay the release of imported onions to allow local farmers to release their stocks. Correct! Di ba? Tama po ba yung isang suggestion ni Esto Perez? Sa aking opinion mo, ang tama naman po. Pero, itong mga traders ng import, mga nag-import, dapat manmanan nyo po yan. No? Manmanan nyo yan, tambayan nyo yan, baka gagawin na naman nilang kalokohan yan. No? The 78,000 metric tons of local red onions in cold storage facilities will last for 3 months or until November, while the 827 metric tons out of 6,000 metric tons imported onions that have already arrived in the country can be stored for 4 months. Okay. The onions can be stored for 4 months and we will consult with our importers to delay the release so that local farmers can release their stocks. Correct. Tama yan. No? Tulungan po ang ating mga local farmers. Local farmers, wag nyo naman palagpasin pa ng mahigit sa 150 a kilo. Di po ba? Sobra naman yun. Sabi nyo, 130 lang di kung mababa nyo ng 120, much better. Para lang po matulungan yung ating mga local farmers. Para hindi sila yung mag-give up o ma-stress. Malay nyo, nangutang pa ang mga yan. Di po ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi, mga kababayan? No? Dapat piso na lang bang budget ng BPI? No? Tama po ba yung ginawang guidelines ng BPI na wala silang kapangyarihan daw mag-compel ng mga may-ari ng cold storage na iniipit yung kanilang mga produkto? Samantalang yung mga kapwa nating mga Pilipino nahihirapan na sa pagbili ng mga presyo, yung mga nagtataasang presyo. Tama po ba yun? Kayo, payag kayo, piso na lang. At eto naman po, nagre-reklamo yung mga farmers kasi lugi nga naman sila dahil dumating na yung mga in-import. Sabi ni Richard, si Kambal dati,
Mag-import kayo kung off-season. O, di ba? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.